At sino naman kaya ang nakatira sa condo na ito? Balita ko, isang pogi na, mayaman pa, super successful, at may sense of humor. He's the perfect man. Just look at that man. Sorry. Ay, Miss Corina, hello po. Magandang Oh, araw di po. ba? Wow! Sinabi ko na ha, pogi na, mayaman pa, super successful, and funny. With matching bigote. Alright. Welcome to the universe of Empoy on Corina Interviews. Welcome! And Empoy is in the house! Woo, 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 woo! Ang tanong kong una, wala bang apelido si Empoy? Or M, tapos ang apelido mo Poy? Pwede po alam. Ano mo si Jack M? Jack and Poy. Hindi. meron po ako apelido. Ano apelido mo? Marquez po. Marquez. Yes po. Okay. Meron, alam mo yung pamilya Marquez, showbiz yan. Pero Apo. hindi mo kaano-ano yung mga Joey Marquez, ganon. Melanie Marquez. Siguro po, mga kamag-anak po malayo, Oo, ganyan. oo. Taga saan ba yung mga Marquez? Sa amin po is Bicol, tas Bulacan. Bicol at Bulacan. Bulacan, opo, yun po yung nabalitaan ko sa mga ninuno ko. Ayun, okay. So, pero sinadya mo talagang Empoy lang ang pangalan. Julius po talaga pangalan ko. Oo. Pero yung Empoy po is nakuha ko nung bata po ako. Inuugoy ako nung pinsang buo ko sa Duyan, si Eric. Ayan yung pinsang ko. Tapos nalaglag ako. Nung nalaglag ako, tumilapon ako. Iyak ako ng iyak. And nung time pala na yung 1-year-old ako, Oo. palabas pala sa sinihan yung movie ni Ninyo Mulak na Tahana Empoy, Tahana. Kaya pala pinangalan niya ako ng Empoy. Sabi niya, Tahana Empoy, Tahana. Ay, ganda That- naman ng yeah, ganun po, kwento. Totoo ba? Ano, Yes. nagkakilala na ba kayo ni Nino Mulak? Nagka-eksena na kami before that. Totoo? Opo, Talaga? Nakakatuwa naman. So, laki ka sa Bulacan. Bulacan po. O, ang hirap daw ng buhay noon sa Bulacan. Sobra. No? Anong klase? Kwento mo. Siyempre, nung araw po talaga ng mga 90s, ayan, nangungupahan, 80s, 90s, nangungupahan kami. Nung araw, ayan, kasama ko family ko, especially yung lola ko, doon kami lumaki. Kami magkakapatid. Okay. So, pag sinabi mong hirap sa buhay, anong klase yon? Iba-ibang klaseng hirap kasi eh. Ano yan? Nakakakain naman kayo 3 beses sa isang araw. Yes, minsan umaapat pa nga, 5 pa nga, pagka Okay. So, pag sinabi mong mahirap, ano ang ibig sabihin? Mahirap kasi alam mo yung wala kaming sariling bahay. Nag-ano po kami na nangungupahan kami in the ilang years yun siguro 15 years. Okay. Tapos yun sobrang yun yung natatandaan ko. Tapos hanggang sa tumira kami sa matandang bahay sa Calderon Street. Doon may matandang bahay talaga na yung bahay po ng ninuno ko, ng lola ko, at saka lolo ko. Doon kami natira noon. Okay. So, pag sinabi mong mahirap ang buhay noon, Empoy, ano yun? Anong klase yun? Dumating siguro po sa point ng life ko before na talagang yung lola ko po ang kasama naming magkakapatid. Ilan kayo magkakapatid? 7 po. 7. Opo. Hirap din nun, ha? Marami po talaga. Tapos, so paano yun? Paano yung pagkain, pag-aaral? Dumating po sa punto na kung saan na po kami nakatira, nagkakahiwa-hiwalay na kami. Doon kami nakatira sa isang tita ko, yung isang kapatid ko, doon sa may tiyuhin ko, kami sa lola ko. Yung may mga ganong point po na. Okay. So parang kailangan hiwa-hiwalay. Oo, oo. So, sa anong punto sa buhay mo, sinabi mo na, kailangan tumulong na ako dito, kailangan
kumita na rin ako, gano'n. Nung time na nagre-request na yung lola ko na ang tawag doon, graduate ka na ng high school, baka mag-a-apply ka na ng trabaho niyan, gano'n. Mabibili mo na ako ng french fries, ng burger, ganyan. So, nag-decide ako, nag-apply ako ng fast food. Pero hindi ko naman po pwedeng sabihin dito kung anong fast food po yun. Oo. Isang malaking bubuyog siya. Tapos, yun po. Tapos, naging crew ako noon, and Oo. then, that was a year of something, 1999. na yun. Totoo ba? Yes, oo. Oh, nag-fast food crew ka. Gaano yes. katagal naman yon yung racket mo na yon? 9 months. Nag 9 9 months ako months. noon. Yun. Ah. Tapos sobrang masaya kasi lagi akong may uwi sa lola ko ng french fries, tas burger, kasi paborito niya yon. Totoo, hindi ba dapat sa'yo na lang yun? Ibig mo sabihin, hindi ka na lang kakain, ibibigay mo na lang sa lola mo? Hindi, sobrang, yun po lagi niyang request monthly talaga. Gusto niya, french fries, burger, tsaka happy sleep. Ano yung happy sleep? Yung sinusuot ng matatanda, yung parang... Ay, hindi, never ako nag-half sleep, ha? Ay, di ba, Never. happy sleep. Happy sleep. Happy sleep. Parang basta ganun yung Type ko yun, yung happy sleep Happy na yan. sleep. Tagal ko nang hindi narinig yung happy sleep na yan, ha? Ang Okay. tanda, di ba? So, okay. Pero, napagpatuloy mo naman yung pag-aaral mo. Yes po. Oo. Nairaos, paano yun? So, student by night, tapos racket by day, ano pa paano? Yes, nung time po na sa convenience store naman po ako nag-work. Tapos nung college ako, nag-aaral ako sa umaga. Graveyard ako, 10 p.m. pasok ko. And then out ako ng 6 a.m. Ang pasok ko sa school is 7. Wow. Hanggang sa mabato na ako ng eraser ng teacher ko. Kasi every time na sa time niya ako na pumapasok, talagang tulog akong ganyan, kasandal pa ako sa klase ko. Talagang, tapos yun, may isang beses lang na, pabiro lang naman, tapos kinausap ako sa office. Ba't daw ako laging, Tulog. Tulog, daw ba ginagawa ko sa gabi. O, so, nag-drama ka na. Kinuwento ko na po yung sabi ko, hindi po ako makakapag-aral kapag hindi po ako nagtrabaho. Ayun. Kaya Okay. naintindihan po nila, naunawaan nila. So, nairaos mo naman yon. Ano, hanggang kolehiyo or high school? College po, undergraduate po ako ng Mascom. So umabot ka rin doon. Pero yung mga kapatid mo, napatapos ba? O paano? Natapos po sila nung nakatulong naman po ako nung naging artista na po ako. So hinabol mo na lang yun. Nabol ko po. Totoo, okay. Bago mag-artista, may iba ka pang ginawang mga karakitan eh, di ba? So, fast food crew, tapos nag-lightman ka pa. Lightman po. So, nag-lightman ka. Lightman po. Sa po yan, pagka po meron ako, yung kaibigan ko po si Teban, yung tatay niya kasi meron siyang videographer po yun. Every time na sinasama po kaming mag-light, salitan kaming gano'n. Kaya nasanay po akong ganyan. Sa debut, sa birthday, sa wedding. Habang nagla-lightman kang ganyan, siyempre madadaan ka sa catering. Hindi sila nakatingin, may lumpia doon. Kukuha ng lumpia. Malutong eh. Oo, syempre. Ganun po. Crunchy, Ganun. oh. Sobrang masaya lang talaga. Totoo. Masaya lang. So, ilang taong ka naman nag-lightman? 19? 20 years old. 20 years old 20 ka. years old ako. 19 Okay, years old nagtagal ako. ka doon. Ano lang, 1 year. 1 year lang. Okay, so parang nagkaroon ka na ng, doon ka ba nagkaroon ng kamulatan sa showbiz? Or bata ka pa lang, meron ka ng ambisyon na maging superstar? Mapakagandang tanong, Miss Corina. Kasi... Malay ko habang nagpapakain ka ng hamburger, parang balang araw, ikaw magpapakain sa akin ng hamburger. Baka nga nanonood yung mga teacher ko ngayon. Bakit? Yun. Hello sa inyo, mga ma'am. Oo. Kung sakaling nung mga time natin na hindi po ako pumapasok at half day ako nung elementary days pa lang, hindi po talaga ako pumapasok. Siguro mga 2 months yun. Half day lang. Bakit? Pero whole day po kami. Mas gusto kong, morning pumasok hanggang 12. Tapos, yung afternoon, after lunch, hindi na ako papasok. Pupunta na ako sa kapitbahay namin. Mangunguha ako ng bayabas, tsaka alateres. Tapos, bibili ko ng pom-poms. Doon na ako sa may TV. After ng noontime show, meron doon movie na Piling-Piling Pelikula. Ay, naaalala ko yun. Piling-Piling Pelikula. Lahat ng movie nila, Dolphy, Panchito, Babalu, Chiquito, lahat yan pinapanood. Wala akong pinalagpas talaga. Sobra. Totoo. So, comedy talaga yung ano mo. Tuwan-tuwa po ako, sobrang tuwan-tuwa po ako sa kanila.
Ayun. So, masasabi mo bang ipinanganak ka na talagang comedian? Definitely. Wow, definitely. Definitely. Hindi, That's ano po, English. siguro dahil dun sa kamulatan ko nung bata po ako. Dun ako. Palagay mo yung hirap nyo sa buhay dati. Sikip-sikipan, 7 kayo, ha? Di ba? Ano yan, sa isang kwarto lang kayo? Hindi naman. Nangyari yun. Nangyari yun. Yes. Paano kayo matulog nakatayo? Opo. Hindi, nakahiga naman. Nakahiga naman, patong-patong. Oh, so, dumating yung panahon na dinadaan mo lang sa comedy yung hirap mo sa buhay. Madalas, yung mga ganun. Madalas po. So, yung empoy na nakikita namin, halimbawa, deadpan, hindi namin malaman kasi kung nagbibiro ka o seryoso kasi hindi ka naman Iba ka rin no? Seryoso ka mag-joke, no? Okay, so hindi ko alam kung totoo yung sinasabi mo o niloloko mo na ako. Hindi naman. Okay. Inom muna tayong tubig. Sorry. On the rocks. On the rocks nga eh. Nakita ko yung tubig. Hangin, May bato. hangin on the rocks. On the Okay. So ngayon, parang nadadaan mo na lang sa yung mga kapatid mo, kung anong nakikita namin Empoy ngayon, yun din ba ang kilala nilang Empoy? Hindi. Hindi. Seryoso ka sa Seryoso tunay? po ako sa totoong buhay. Ah. Kaya pag pinapanood nila ako sa TV, hindi naman ganyan sa yan. Seryoso ko in the way na gusto ko silang lumaking maayos. Maayos. Yun, siguro po, nasanay ako na ako yung laging nagga-guide sa kanila. Ako yung laging Pang-ilan ka? Ikaw bang... panganay. Panganay. Wow. Panganay, tapos 6 ang sumunod. Ay, nakaka-relate ako ng konti. Okay. Bakit Mascom ang kinuha mong kurso? Mascom kasi po, nung high school ako talaga namang sobrang gusto ko talaga maging DJ ng radio station talaga. Hindi ko talaga alam kung bakit ganun, pero gusto ko maging DJ. Inglesan yun, ha? Englishan nga talaga. Nag-practice ka. Nag-practice talaga ako noon, talagang tinodo ko talaga noon. Sa dulo yun. Sample ka nga. Ay, nakakahiya ako eh. Palabasin po na natin muna sila lahat. Sample? Sample lang nagdi-DJ ka. Here now, the top 10 of Chuchu. O, Paano ganyan. ba? Ang gusto ko nun ay yung yan, sa NU Rock 107 dati, sa Home of New Rock. Oh, naalala ko yun. Parang alright, this is NU Rock New 107 DWFM, and alright, this is NU Rock DWFM 107.5 MHz in Pasig, the Home of New Rock New 107. Parang something ganun yung gustong-gusto ko talaga siya eh. Parang talagang pinractice mo, ha? Lagi, lahat. Swabe naman, swabe. Balita ko, pagkatapos nung racket mong yon, hindi ka na nagtrabaho ulit. Hindi na. Bakit? Nasama na ako sa mga banda. Sa banda po. Yung mga kaibigan kong banda. Nagro-roadie naman ako doon. Anong ginagawa mo? Roadie. Nagbubuhat ako ng mga gamit. Tapos yung sasampa sa stage. Minsan, may session ako. Nagdala ng tambourine. Gano'n. Masaya yon. Ayan, mga escabeche, yung mga bandang Ayan. Talaga ba? Pero si Empoy, sa dinami-dami ng kanyang mga naging racket, kilala talaga siya bilang isang kontesero. Yan, kontesero. Siguro, paano? Nanonood ka ba nun ng noontime show at nakita mo, parang pwede ako dito, makasali nga. Hindi, actually yung nung time na yan, may bibilin na project yung mga kaibigan ko sa Raon, sa may po. Tapos, sakto nandun ako nakatira sa isang kaibigan namin. Natutulog ako. Tapos ginising ako. Sabi, ligo ka na dyan, sasabay ka namin, iluluwas ka namin, isasali ka namin dyan. Nanonood kami nung time na yon. Tapos sabi ko, ba't sasali niyo ako dyan? Parang mga patapon na yung mga buhay niyan. Sabi sa akin, ba't ano ba akala mo sarili mo? Sabi sa akin gano'n. Natapon na. Akala ko, nagjo-joke lang sila. Ngayon, pagkabili ng mga, kasi automotive sila eh. Pagkabili ng mga, yung sa may automotive ngayon, mga kailangan nila, dumaan kami ngayon sa ABS. Pero, hindi kami sa ABS napunta, sa GMA. Kasi hindi namin alam ABS. Okay. Yung gwardiya ng GMA, hinatid kami papuntang ABS. Ang bait naman. Hindi hinatid, tinuro lang niya. Tinuro lang niya. Yun, doon ko Okay. nalalaman. Para siguro, napanaginipan na niya na one day, magkasasanib puwersa na yung GMA at ABS. Yun. Very helpful siya. Okay, so,
Mr. Suabe, yan ang pagkakakilala natin kay Empoy. Ikukwento niya sa atin kung ano ang naging swerte sa buhay niya pagkatapos ang Mr. Suabe. Suabe ka ba talaga? Sa tunay na buhay? Pwede. Feeling mo? Okay yan. Okay. Kasi kalahati nadadaan sa yabang. May mga ganun. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Well, I'm Ate Sherry Lynn. I'm your Tito Efren! And I'm your Tita Cynthia. I'm your Chef Mads. Na nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe. Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Yun lamang po. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net25. Our friends are coming back. Art, Mel, PJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally, we've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net25. Let's get together. Sunday 25. So, nanggaling sa hirap sa Bulacan, kung ano-anong racket ang ginawa, nakapanood ng audition sa Channel 2 Mr. Suabe, ayun na. In a nutshell, that's your life. Yes. Right? Okay, so, nakita mo yung Mr. Suabe, nakumbinsi ka na rin na mag-audition. Yes. Yung time na yun, yun nga, inano ko nung in-encourage ako ng mga kaibigan ko mag-audition nung Mr. Suabe. At 3 beses ka nag-audition. At 3 beses ako nag-audition. Unang audition, reject. Pangalawang audition, reject ulit. Nung pangatlo, yun na yung tinodo ko na yung postura. Talagang sinuot ko na yung mga nag-makeup na akong ganyan. Tapos, natanggap na ako. So, pasok. Ano yung mga linyahan nun? Kanta. Kanta. Tapos yung mga, parang nangaharana ka lang ng audience, something ganyan. Tapos yung kanta mismo nung Mr. Suabe ng Parokya ni Edgar. Ayun, ganon. So, boses mo talaga dapat, ganon? Boses talaga. Okay, with matching ganyan-ganyan, yes. di ba? Okay. So, nakuha ka na sa pangatlong beses. Teka muna, bakit ayaw mong bitawan? Na-reject ka na 1, 2 beses, subo ka ulit ang pangatlo. Parang Miss Universe, ano? Actually, ako, nawalan akong pag-asa. Pero yung kaibigan kong si Atan nga, yun, doon ako sa kanya nakatira noon that time kasi Stockwang nga ako. Sabi niya, itong 1,000 na to,
last money namin to ni Penpen. Naniniwala akong ikaw magcha-champion dyan. Sabi niya gano'n. Tapos, luwas ulit kami. Yun yung pangatlo. Totoo, last money? Last money niya, pambili pa nga niya ng Bopis yun. Hindi niya binili ng Bopis yun. Wow naman. So hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kayo nitong si Tantan? Yes, si Atan. Atan. Wow. Okay, so pumunta ka na doon at eto na. So tawagan na ng champion. May pakiramdam ka na ikaw ang mananalo? Nung time na yon, nung pagpasok nun, kasi natanggap na ako eh. Tapos meron akong naging manager nga doon na sa loob na parang TC siya eh, parang talent coordinator, si Mami Chit Nobales. Yun. Tapos nanalo ako ng elimination, weekly final, monthly final, tas grand final. Ayun, okay. Tas hindi ko Tapos? alam na magdidire-diretso. Okay. Okay. So, panalo. So, pagka panalo mo, feeling, ano naman yung, natatandaan mo pa yung feeling nung nanalo ka? Sobrang natatandaan ko po kasi flattered talaga ako at nawala ako sa parang blanco yung ko. Hindi ko alam nangyayari. Kasi nandun yung Randy John Whaley, sila Bayani, sila Long, sila Kuya Dennis Padilla. Maraming mga artista no na sobrang sabi ko, totoo ba itong nangyayari na to? Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga. Okay. So, ito na ang naging simula. Pagkatapos nun, nagtuloy-tuloy na yung mga project mo sa... Dire-diretso na siya. Mga guesting na yun. Once Upon a Time, What a Man, sa Okay Fine Whatever. Yung pa yung mga sitcom nung araw sa Correct. Okay. So, teka muna, sandali. Pag-usapan natin ang bigote mo. Pag-usapan natin ang bigote. Yan, ayan ba ay shampoo conditioner din yan? Hindi po. Pinaparebonding din ba yan? Paano? Hindi po ako gumagamit ng conditioner at shampoo, sabon. Ang ginagamit ko dito yung unang dumaan na pusa, 3 kulay ang sa madaling araw. Yung 3 kulay ng balahibo, pag dumaan sa'yo, 5:34 a.m., yung ihino na una, iganyan mo. Sobra. Maa-achieve mo ang rurok ng tagumpay. 3 kulay ng pusa. Yes Madaling araw, alas 4 hanggang alas 5:30, yung unang ihi. Yung una ihi. Ng unang Ano pusa mo siya, o yung spread mo lang. Spread Tapos lang. pikit ka. That's it. Yun na. Parang leave-in conditioner. Yes. Ayun po. Ayun pala. May kasama ng tagumpay at yaman. Yun yung Ayun. Pero yung length na yan, yung talagang medyo sasawsaw ng konti sa kape. Medyo, Pag uminom ka, sasawsaw ng konti sa kape, ganun talaga yung length niyan. yes, medyo untidy nga siyang tignan, pero okay lang, nakasanayan naman. Nakasanayan talaga. So, kasi yan ang look ni Mr. Suabe eh. Yes po. So, feeling mo, never ka na mag-aahit? Nag-ahit ako dati. Basta nag-ahit ako eh. Kamukha ko si Eugene Domingo. May hawig. May hawig ka nga. Pero pag patubo, Doris Bigornia. Yung Hi guys, kung nanonood kayo. Pinagsasabi mo Love ni yan. Doris. Di ba lang? Oh, correct. Alam mo, hindi siya nagsisinungaling ha. May mga pwede kayong magkakapatid sa totoo lang. Nuances, no? Mga ganun. Yeah. So, no, really, hindi mo na ipapahinga. Hindi mo na ipapahinga yan. Siya yung pinakapagod sa lahat. Palagay ko nga. The most hardworking part of your anatomy is your bigote. Yes. Talaga. May nanlait naman sa'yo. Alam mo, sa lahat ng mga nakakausap naming mga naging baguhan daw sa showbiz, nakaranas talaga sila ng walang naniniwala sa kanila, ini-snub sila, hindi sila pinapansin ng mga A-lister. Nangyari din ba sa'yo? May mga moment na gano'n, talagang nangyayari. Pero, hindi ako sumuko. Yung mga naririnig ko dito sa ditong tenga, lumabas lang dito eh. Mas nag-focus ako sa may paniniwala ko na makakamit ko yung tagumpay. Totoo ba? Oh. So ano ang pinakamasakit na narinig mong panlalait sa'yo? Wala po. Sobrang wala po talaga. Talaga? Wala talaga. Oh, okay. Parang tanggap ka. Parang nakaramdam ka ng pagtanggap Yes. sa industriya. Yes. Feeling ko nga, mahilig sila sa animals. Kaya,
Gusto nila ako lahat lagi. Yung mga ano, yung mga nakakasama kong mga artista talaga. Hindi ko alam, pinagtitripan lang nila ako, pero gusto talaga nila akong kasama. Talaga, oh nice for you. Ipaglaban ng animal welfare. Hindi ba? Okay, pero ikaw talaga, naging ano ka, sa una, naging dakila kang sidekick, right? Yes. Bago yung naging lead ka. Opo, totoo naman. Oh, naging dakila kang sidekick, okay lang sa'yo yon. Pero ano? Ala na pero. Sige na, puntahan mo na. Dali mo. Ako nang bahala kay Lipa. Sige na. Naku, yun nga yung binabalik-balikan ko ng mga nakaraan talaga. Kasi nung tumitingin ako sa mga album ko, yung mga picture ko, yung mga nagawa ko talagang mga yung teleserye, mga movies. Naging sidekick ako halos ng lahat. Nila Eko, sila ng Dahang. Okay, kanino ka naging sidekick? Sige, isa-isahin natin. Kay Eko, Jericho, Luis, Luis Manzano, Claudine Barreto, ayan. Claudine, Bong Navarro, Bong Navarro, syempre. The Hanks, yung The Hanks. The Hanks. Ayun. Ayan, si Coco. Ayan. Coco Martin. Ayun. Recently lang. So, sa lahat ng yon, bago syempre yung iyong hit, ano yung pinaka-paborito mong role? Sa lahat ng ginawa ko. Oo, dyan sa bago yung kita-kita. Di ba? Parati kang sidekick. Kaya, ano yung favorite? Yung hindi mo malilimutan na ginanapan mo? Halos naman lahat gusto ko po, Miss Corina. Kaya lang, siguro, lahat sila memory sa akin na hindi ko makakalimutan. Pero siguro yung kay Claudine. Claudine. Yes. Bakit? Kasi? Kasi nung time na yon, magka-eksena kami, ito yung mukha niya, tapos ito yung mukha ko, tapos nakatitig siya sa akin na ganyan. Huwag ko daw siya patawanin dahil iiyak daw siya. Hindi naman ako nagpapatawa. Pero natatawa talaga siya. Talaga hagik-gikan talaga sila. Buhay pa si Direk Wendy Ramos noon. Tapos nando sa booth si Rafael Rosel, si Dieter Ocampo, sabi niya. Ang hirap ko daw kay eksena. Okay. Nang kahit daw seryoso na, nakakatawa daw yung pagmumukha ko, sabi niya. Hindi ko nga alam eh. Totoo. O ano naman nangyari doon sa pelikula nyo ni Derek Ramsey? Sitcom namin ni Derek, si D. Masaya yon sa Mac and Cheese. Mac Yan. and Cheese. Mac and Cheese. yan. Ikaw si Cheese. Si Cheese, siya si Mac. Kambal kami. Ay, kambal kayo ni Kambal Derek kami. Ramsey. Okay. Pumayag nga ako eh. Okay. Ikaw pang nahirapan, ha? Nahirapan ako dun sa ano. Pinilit ka pa. Nakakatawa yun. Ang tatay namin si Jun Sabayton. Totoo. Jun Sabayton. Doon pa lang sa magkambal kayo ni Derek Ramsey, natatawa na ako Kaya nga di ba? Nakakatuwa naman. So, noong inalok na sa'yo, yung kita-kita, hindi naman sila nahirapan sa'yo na ikaw yung bida, tapos ganun yung leading lady mo, hindi ka naman nagpahirap. Ohayo gozaimasu. Ay! Kabayan. Sorry. Pasensya ka na. Sorry. Actually, hindi ko nga alam na ganun nga yung sitwasyon ng buhay ko noon. Oh. Kasi natandaan ko sa nagkaroon kami ng meeting noon sa Piolo, Sir Erickson, si Direk Joyce, si Direk Sigrid, si Kuya Lucky. Ayan. Si Miss Alessandra pala magiging leading lady ko. Sabi ko, yan ba hindi ko siya kakilala? Yan ba magiging leading lady ko po? Parang super billions yan eh. Parang gano'n. Parang puro kontrabida yan. Si Valentina yan ng Darna sa may kabila. Parang gano'n. Sabi ko gano'n. Tapos sabi naman niya, yan pa magiging leading man ko? Late eh. Ngayon pala late na tawanan doon. Parang joke ka namin na gano'n. Hindi ko malubos maisip na magiging close kami. Totoo ba? After nung kita-kita naman. Yes. Bakit sa palagay mo sobrang naging hit ang kita-kita? Produced by Piolo Pascual, right? Yes po. 320 million pesos gross. Wow. Ang laki. Magkano lang yung budget ng pelikula? Hindi ko nga po. 10 million? Parang ganun One lang. ganun. Talaga, wow. Big hit. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yan. Bakit? Ano sa palagay mo yung winning formula ng kita-kita? Freedom para i-express yung sarili. Tapos ang swerte namin ni Alessandra is sa ibang bansa pa. Tapos kami lang dalawa yung gumagalaw na ganun something. First time kong makagawa ng ganung project. Kaya sobrang happy ako. At hindi namin alam na magiging successful na ganun. Ang sa amin lang nung time na yon is naglalaro lang kami. Para kaming naglalaro lang sa set. Something ganyan.
Anong hindi alam ng tao tungkol sa kita-kita? Yung sa paggawa ng kita-kita. Yung mga linya bang yon, marami doon, uwido na ninyo? Kumbaga parang imbento na ninyo, wala sa script. Huwag ka masyadong dumikit sa akin. Bakit naman ako didikit? Dito talaga ako nakaupo eh. Sungot naman ito. Paano tayo magiging close kung ganyan ka? Doon kami binigyan ni Direk Sigrid na ng namin, na, kung ano yung gusto na namin na pag-usapan doon. Mostly mga adlib na yon. Yan. Ayun. So, talagang ano na lang, yung kayo na lang mismo ang gumawa. At yun Yes. ang naging isa sa mga formula kung bakit. Yes. Oo. So, aside from that, yung chemistry nyo ni Alessandra? Chemistry. Oo, Ayan. yung pa rin, ano? Hmm. Oo. Okay. Nagka-jibes kaming dalawa sa... Oo. At nung sinabi nila na, okay, super duper hit, ano naman ang reaksyon ninyo? Ikaw? Actually, hindi po ako makapaniwala talaga noon eh. So, tapos nag-try lang ako na manood ng sine, na sinilip ko yung mga tao na sa sinehan, palabas na. Parang patapos na, tapos palabas na sila, takbo na ako. Tapos umiiyak sila, papalabas sila, umiiyak sila. Yung umiiyak na tumatawa, parang mga lang, ganun. So nakakatawa naman yung buong movie. Ay, nakakatawa. Pero ano ang paborito mo sa lahat ng eksena mo doon? Yung yung tatawid. Actually, dahil nagtanong, hindi naman pinakita yung burol ni Tonyo. Pwede daw magkaroon ng part 2. Sabi ko nga, bumili lang ako sa tindahan nun eh. Oo, hindi ka naman pala namatay, gano'n? Oo, pwede naman. Ayun, okay. Yung tawid. Yung tawid. At dahil nga dito sa naging mega success na kita-kita, nagbago din ang life mo. Mm. Diba? Yes Oo. Ramdam mo. Yung Totoo mga pagbabagong yon. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified E-Responder. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Well, I'm Ate Sherry Lynn. I'm your Tito Efren. And I'm your Tita Cynthia. I'm your Chef Mads. Na nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net 25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe. Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Yun lamang po. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net 25. Our friends are coming back. Art, Mel, PJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally! We've missed you!
Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's net together. Sa Net 25. At dahil sa pagtsatsaga, ayon, dumating na tayo dun sa hit movie na Kita-Kita. At ito talaga ang nagpabago ng mga buhay na nakaluwag-luwag na tayo ng konti, di ba? So anong feeling? Magkano bang bonus? Meron naman pong bonus. May bonus. Meron, Yes meron po. namang Kami po bonus. ni Miss Alessandra. Ayan. And to think, indie movie kung ituring, di ba? Opo. Parang Indie indie film. movie ang category niya. So, mega hit at ayun, malaki ang naging ambag sa buhay mo. Ano ang mga naipundar mo pagkatapos ng hit na Kita-Kita? Yun, nakapag-ano po ako ng business. Way back 90s cafe. Yan. So, may cafe. May cafe. Tapos, Yun, tapos yan, nakatulong po ako sa mga kapatid ko, kung ano man po yung mga pangailangan nila sa mga business nila. Yun. so may mga negosyo na rin sila. Yes. May nag-aaral pa? Graduate na po lahat. Graduate na lahat? Wow, parang graduate ka na rin. Mm. Ikaw lahat ang nagpaaral nun? Katuwang po. Katuwang. So, yung mga kapatid mo naman, naiintindihan nila na sa'yo galing yung talagang pag-asenso ng buhay nilang lahat. Sa point po na yan, parang thankful po sila doon sa ano. Pero siguro parang bakas-bakas kaming family. Parang tulong-tulong naman Yes kayo po, since opo. before. Yes. Okay. So, medyo hindi na kayo siksikan. Hindi na po. Na po. Layo na po. Sa kanto isa, doon sa kanto isa. Kanto ng bahay, Hindi. Correct. Hindi ba? Sana paayos mo na rin yung bahay ninyo, kahit paano, syempre. Opo. Ngayon. Okay. So, ano ang mga nagagawa mo na noong mga panahon na yon na nasabi mo sa sarili mo, ay, nakakaluwag-luwag na ako. At saka, mukhang success na ito. Paano yung mga pagbabago sa buhay mo? Ang dami kasi nung mga time na yon na wala pa akong sasakyan talaga na may sasakyan naman talaga ako pero second hand lang. Pero nung dumating yung Kita-Kita, nagkaroon ako ng sponsor ng sasakyan commercial. Wow. Yun yung bayad sa akin. Si Maha Salvador kasama ko naman doon. Yun. Oo. Wow. Yun. Okay. Yun yung mga isa sa ayos na nangyari. Oo. Tsaka ang balita ko talagang yung mga writer pa, producers ang lumalapit sa'yo at nagpapakita ng mga script ng mga project. May mga ganun po na nangyari talaga. Naku, hindi yan pangkaraniwan ha. Ginagawa lang yan sa mga A-lister. Kung tawagin, mga Piolo, yung mga Jericho, yung mga, di ba? Mga John Lloyd. Aba, kasama ka na doon. Sino pa yung mga yun? Hindi pala kilala. Hindi pala kilala. Ikaw palang pinakasikat. Ikaw palang pinakasikat sa lahat. Saka itsura ko. Okay. So, mapili ka. O, so, pinapakita na sa'yo lahat yun. Namimili ka din kahit paano o lahat pinatulan mo? Nagbi-meeting po kami ng management ng Cornerstone nila, Sir Erickson, kung ano po yung babagay sa karakter, tsaka yung sa akin po na bilang si Empoy. Ay, ganon. So, may manager ka na rin. Yes po, may So, manager. naging busy na. Super busy. Opo, sobrang busy po. Oo, okay. So, sa kabisihan mo na yon, hindi mo naman naisip na bumalik sa pag-aaral para matapos mo na yung kurso mo? Yun na nga. Mascom. Bumalik po ako sa school. Okay. At nagkaroon ng pagkakataon na once a week may pasok ako. Pero hindi pa rin nagtagumpay yung school at kinuha pa rin ng taping days yung Ay. Yeah. Oo. Tapos inabutan ng pandemic. And then may mga naiwan pa akong mga mga schedule. Ganon. Paano na ang love life? Hindi ba kayo nagkagustuhan ni Alessandra? Di ba sabi nila kapag parating magkasama? Hindi po. Talagang totally lang kami.
magkaibigan talaga Okay. ni Alessandra. Friend zone, okay? Bakit hindi ka pa nag-aasawa? After this interview, mag-aasawa na po ako talaga. Promise ko po sa inyo yan. Nainis ako sa'yo. Ano ba? Why? Wala kang girlfriend? Wala po ngayon. Talaga? Bakit? Siguro dahil, hindi, private life. Medyo nasaktan ako sa dating... Nasaktan. pero may asawa na siya ngayon, may anak na sila. Hindi ka pa naka-move on? Naka-move on na rin. Naka-move on naman. Opo. Bili ka lang ng bagong relo, bagong sneakers. Ano ba yung tatak niyong mga... Para makamove on. Mabilis makamove on ng Rolex. Oo. Makaka-move on ka ng mabilis-bilis. Titingnan mo lang parati. Move na move, ano? So, okay, wala siyang love life. Girls, pumila na kayo. Pero nakakaipon ka na. Ano ang prinsipyo sa paghawak ng pera? Sa ngayon, natututo na akong mag-manage. Ang ganda ng tanong mo. Hindi, Okay. alam ko yun eh. Kasi Kasi alam mo ano yung pag galing ka sa hirap, tapos biglang meron kang pera. Yes, oh. Bata-bata ka, hindi ka rin makaka-judge eh. Siyempre gusto mong, ang dami mong tutulungan. May ganun, may Di ganun ba? talaga. Ang dami mong tutulungan, di ka makahindi. Gusto mo rin bumili ng bagay para sa sarili mo. Right? So wala kang ipon, ibig sabihin. Meron naman po ako. Ngayon, nag-iipon ka Nag-iipon na. na ako ngayon. Starting nung ganung taon, ayan. Pero nung unang-unang talagang pagsaba ko ng showbiz, talagang todo bili ko kung ano yung Sayang hindi naabutan ni Lola. Kaya nga, ang bagal niya kayang tumakbo, kaya hindi naabutan. Yung aking Yung yung super success mo. sakita. Oo nga eh. Oo. Ano yung may sakit? May sakit siya? 2007, right? 2007. Nasa ospital siya noon. Birthday ni Miss Shawi sa Araneta Coliseum. Kakanta kami. Maraming mga guests. Tapos ako, next na ako kay basta may susunod na ako. Parang ang kanta nun eh, whenever I call you friend, parang gano'n. Tapos punta sa akin PA ko. Pagpuntang ganyan, gusto ko daw makausap ni Kuya Eric mo, yung pinsan ko. Pag ganun ko, sabi niya, "Oy, saan ka ba?" Dito ka ako sa Araneta, may trabaho. Wala na si Inang. Tapos nung pagsabing wala na yung lola ko, ako na yung kakanta. Hindi ko alam kung paano yung moment na yun na ako na yung tapos sobrang ako nun, ako, hindi ko alam gagawin. Pero show must go on, kanta pa rin ako. Pinakita ko pa rin sa yung birthday ni Miss Shawi. Tapos nung after nun, punta na ako sa CR. Tapos doon ako naiyak. Magulgul na ako. Wow. Biro mo, right before a performance mo pa nalaman, ano? So, ngayon, simula noon, ikaw na talaga ang tumayo na tagapastol ng 6 mong kapatid. Yes po. Right? Ganun pa. Ang mga magulang hindi naman biglang, anak, dito ka na sa akin, anak. Hindi naman po. Hindi naman. Opo. Okay. Pero maganda relasyon mo sa nanay at tatay mo. Sa mother ko po, tsaka Yes. sa tatay ko. Opo, ganun. Okay naman po kami. Still connected po. That's good. At least, hindi ba? Yung lola mo talaga ang nagpalaki sa inyo, humubog sa inyo, naging sandalan ninyo. Ano ba ang hindi mo malilimutang mga bilin sa'yo ng lola mo? Yung pakikipagkapwa-tao, yan. Yung lagi niya sinasabi na lagi mag-iingat, don't talk to strangers, mga ganyan. Ganon. Marami siyang mga Oo. Okay. Pero sa ngayon, ano ang pananaw mo? Kasi ang layo na ng tinakbo ng karera mo. Hindi lahat siniswerte ng ganyan. Ang mga iba, subok, hindi maratnan ng hit. Di ba? Hindi makaabot doon sa level na yon. So, pero sa isang ganyan, pwede mawala lahat. I mean, nakita natin yan ilang beses na dito sa mga makabagong panahon ngayon. Ano ang pakiwari mo ngayon sa industriya ng showbiz sa Pilipinas? Stable, unstable, maayos pa rin siya para sa'yo? Hanggang kailan ka kaya mananatili? Napakagandang tanong. Papaisip ka talaga, Actually, di ba? hindi lang ako, di ba, para sa atin lahat po. Oo. Siguro po, para sa akin, hanggat naniniwala ka, continuous yan. It's a blessing. Parang
yun po yung para sa akin. Parang hanggat huwag kang susuko at lagi kang maniwala na meron at merong darating. Yun. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified E-Responder. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Well, I'm Ate Sherilyn. I'm your Tito Efren. And I'm your Tita Cynthia. I'm your Chef Mads. Na nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe. Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Yun lamang po. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net25. Our friends are coming back. Art, Mel, PJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally, we've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net25. Let's get together. Sunnet 25. At mula sa buhay na talagang pito sila na halos patong-patong natutulog sa isang kwarto silang magkakapatid, ngayon na nakaluwag-luwag na dahil sa kanyang pagtsatsaga. O eto na, dream house na ang pinag-uusapan in Bulacan. O, so, Dream house. ito talaga yung pinagplanuhan. Pag ikaw ba sa buhay mo, nagpaplano ka sa bawat taon or depende sa pasok ng pera? Depende sa pasok. Ayun. Pero okay. siguro kailangan ko yun, yung sinabi mo ngayon. Ganun, Plano. Plano talaga. Oo, kasi baka kung saan-saan mapunta. Tama Right? naman. Okay, so at least itong project mo na ito, na dream house, ay tapos na. Tapos na po nun. Pero ngayon, i-renovate ko ulit. I-renovate na ulit. Okay. So ano ba yung imagination mo ng dream house dati? 97th floor. Tapos, 97. 44 yung CR. Tapos, hindi, syempre, Pare-pareho ang mga pangarap natin. O, tapos, ganun din. oo. May mga kastilyo lang yan sa London. Wala Hindi dito mismo. yan. O, tapos, pero yung napagawa mo sa Bulacan, malapit-lapit na doon. Malapit na. Almost. Almost. Ano pang ipapagawa mo doon?
Yung bintana. Bintana lang. Ano ka ba? Inis ka. Lalagyan mo lang ng screen. ganon. Siguro yung mga trellis, mga ganyan. Dagdag ako ng mga sliding door. Para mas modern. Tapos maglalagay ako ng shampoo. Siguro binabalakubak. Meron nga. Okay. So, hindi pa tapos ang lahat kay Empoy. Kumbaga, anong feeling mo? Parang nagsisimula ka pa lang. Where are you now in your life? English dapat ang sagot mo. Yes, almost there in my life. With Chelsea outside. Ay, may aso mo kasi nasa likod. Hindi, Yung aso ko si Chelsea nasa labas. turning point ng buhay ko siguro. Totoo. Turning point meaning, parang andun ka na, pero ano? Kailangan ko mag-umpisa ulit na, ano mo yun, parang hindi ka dapat nakadepende sa Nakaraang tagumpay. Yes, kailangan kayod ka pa rin ng Sustained. kayod. Yes. Sabi nga nila, kapag naabot mo na yung rurok, yun ang ano mga challenge. Yung masustain mo siya. Yes. Okay, ano yung dream role? Kasi, okay, sidekick ka na, tapos naging leading man ka na. Ano naman ang, meron ka bang dream role na maging talagang mabagsik na kontrabida? O maging ano ka, parang baliw? Balak mo bang magdrama? Dream role talaga. Why not, di ba? Andito na lang rin ako, di ba? Dream role. Pwede naman. Oo. Gusto ko rin sumubok ng mga iba pang mga characterization sa industriya, kung ano man yung pwedeng dumating. Totoo, yung so, tipong iyakan, ganon, kontrabida. So open ka sa ganyan. Yes. Yes. Okay. Pero meron kang dalawang project ngayon, right? Sabay? Yung ongoing na sinushoot ngayon, yung sa amin ni Miss Kim Molina, tapos Anong title nung kay Kim Molina? My Song Babe. My Song Babe. Yeah. Okay. Tapos ito, mag-showing na sa September 6, ito. Kidnap for Romance with Christine Reyes. Ayun. Yeah. Kidnap for Romance. Anong role mo dyan? Maganda yung role. Oo. Maganda yung role. Daya mo, ayaw mo magkwento, ha? Inisip pa no? Parang ang talino lang. Oo, parang hindi mo matandaan. Parang hindi mo matandaan kung ano yung ginawa mo. Nagising ka, tapos na, gano'n. Okay, panoorin nyo na lang. Panoorin nyo si Okay? Godofredo dyan. September 6. September 6. September 6. Tapos yung kay Kim Molina naman, Wala pang exact date kung this year or next year or something. right. Wow, ang ganda naman ng kwento. Di ba? Pagka tinitingnan mo yung nakaraan mo, naisip mo ba na darating ang lahat ng ito sa'yo? Hindi. Sobrang ano lang. Parang napapanaginipan, o may gagawin kang ganyan, may ganyan ka, meron kang, sunod-sunod eh. Sunod-sunod yung blessings na binibigay niya. Sobrang, So what's the secret to life? Ano ang sikreto sa tagumpay para sa isang tao? Na nanggaling sa wala, ha? Huwag mo sabihin bigote mo, bumenta na yan. No, no bigote. Ano ang sikreto sa success? siguro yung humbleness ng puso mo. Yan. Yan lang po talaga. Good answer po, Miss Universe. Congratulations! Congratulations. Talagang on the rocks. Okay, inumin mo ito. Panindigan mo yan. Sorry. Ito pala. Uy, hindi ba? Maliban dyan sa mga pelikulang ginagawa mo, excuse me, nabalitaan ko, nagkapirmahan na. Meron silang show dito sa Net25. Oh, yes. Opo. Totoo Yeah. naman yan. Yes. At yan ang reunion namin dalawa ni Miss Alessandra De Rossi. Galing! So, ano na siya? Weekly? Weekly siya papalabas. Oo. Tapos mag-shoot, nag-start na kaming mag-shoot ngayon. Ang title niya is My Forever. My Forever. My Forever. Ayun. Parang rom-com siya. May Forever. Parang ganun. Okay. Wow, magsisimula na. Pero shooting pa lang. Shooting pa lang. Abangan dito sa Net25 yan. Magkakasama na tayo dito. Yes. Oo naman.